Hindi ko na siya anak. Kahit kailan hindi ko na siya anak. Yan ang huling salitang binitawan ng isang inang halos mapatid ang hininga sa pag-iyak habang hawak ang dugoang damit ng kanyang anak, bago siya tuluyang nawala sa kabubatan ng San Rafael, hindi na muling natagpuan. Sa liblib na baryo ng Bayang Calma, isang lugar na parang hindi naabot ng sibilisasyon, naninirahan si Elias, isang binatang tahimik, mahirap, at tila palaging naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Ulila na siya sa ina, at ang kanyang ama, isang mangingisda, ay matagal nang hindi umuwi. Lumaki si Elias sa lola niyang si Aling Fidelia, isang matandang tahimik at may mga mata na parang alam ang hindi dapat malaman ng kahit sino. Mula pagkabata, palaging sinasabihan si Elias na huwag lalampas sa ilog tuwing alas 7 ng gabi. Bawal magtanong. Bawal tumingin. Bawal sumagot kapag may tumawag sa gabi, lalo na kung hindi mo kilala ang boses. Madalas siyang kutyain ng mga kababata, anak ng aswang. Kaya iniwan ng ama't ina. Pero hindi sumasagot si Elias. Tahimik lang siyang tumitingin sa malayo, parang may ibang iniintindi, parang may naririnig na siya lang ang nakakarinig. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng kaldero sa poso, biglang nagsimulang gumalaw ang tubig, kahit walang hangin. Nang tumingin siya, may puting panyo na lumulutang sa ibabaw ng tubig, may mga sulat na hindi niya maintindihan. Lumapit siya, at biglang naglaho ang panyo. Sa likod niya, may bumulong, "Bumalik ka na, walang tao." Kinabukasan, kinuwento niya ito kay Talia, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Si Talia lang ang taong hindi natakot sa kanya, hindi nangutya. Siya ang nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ni Elias. "Baka pagod ka lang," sabi ni Talia habang kumakain sila ng mais sa ilalim ng punong mangga. "O baka minumulto ka lang ng gutom." Napatawa si Elias. Sandaling nawala ang bigat sa dibdib niya. Pero hindi roon nagtapos ang mga kakaibang nangyayari. Bawat gabi, may mga yapak sa paligid ng kanilang bahay. Minsan, nakita niyang bukas ang lumang bowl ng kanyang lola, kahit may kandado ito. At sa loob, may isang larawan na noon lang niya nakita, larawan ng isang batang kamukhang-kamukha niya, nakasuot ng lumang barong, at may matang pula. "Nakita mo na siya, ano?" tanong ni Aling Fidelia, malamig ang boses. "Sino po yon, La?" "Anak ng sumpa. Tulad mo." Natahimik si Elias. Hindi niya alam kung totoo ba ang narinig niya. Mula noon, lalong lumalim ang distansya sa pagitan nila ng kanyang lola. Sa gabi, naririnig niya ang matanda na tila may kausap sa salamin. Minsan, may mga Latinong salita siyang binabanggit habang sinusunog ang mga tuyong dahon at buhok sa likod ng bahay. Hanggang isang araw, dumating ang isang sulat mula sa isang taong hindi nila kilala. Luma na ang papel, at ang sulat kamay ay tila galing sa ibang siglo. Ang panahon ng pagbabalik ay malapit na. Handa na ba ang tagapagmana? Hindi na rin bumalik si Aling Fidelia matapos siyang sunduin ng isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, sakay ng karwaheng itim na hila ng 2 puting kabayo. Ang sabi ng mga kapitbahay, sumama raw siya sa anak niya na matagal nang patay. Sa kagustuhang malaman ang totoo, sinundan ni Elias ang mga bakas ng kanyang lola hanggang sa madilim na bahagi ng gubat, sa gilid ng ilog na pinagbabawal sa kanya noon. Doon niya natagpuan ang isang kuweba, may mga ukit sa pader na parang lihim ng isang lahing matagal ng kinalimutan. Nakaukit sa bato ang mga salitang, "Ang itinakwil ay babangon. Ang dugo ay babalik." Sa loob ng kuweba, may malaking salamin na parang hindi naalitan ng alikabok kahit ilang siglo na itong nandoon. Nang tumingin si Elias sa refleksyon niya, hindi siya ang bumalik na imahe. Isang lalaking duguan ng mata,
may mahahabang kuko at balat na parang nabubulok, pero may suot siyang parehong kwintas na suot ni Elias. Dugo mo rin ako, ang sabi ng refleksyon. Panahon na. Tumakbo si Elias. Halos hindi siya makahinga, pero sa bawat hakbang niya pabalik sa baryo, pakiramdam niya'y hindi na siya nag-iisa. Sa mga mata ng tao, siya pa rin si Elias, ang tahimik, ang ulila, ang pinagtatawanan. Pero sa loob niya, may gumigising na hindi niya kayang ipaliwanag. At isang gabi, habang kasama niya si Talia sa kubo at nagkukwento tungkol sa kanilang kabataan, biglang dumilim ang paligid, kahit maliwanag pa ang buwan. Tumahimik ang mga kuliglig. Tumigil ang hangin. May narinig silang sigaw mula sa ilog. Hindi boses ng tao. Hindi rin hayop. Pero binanggit nito ang pangalan ni Elias. At bago pa siya makasagot, napansin ni Talia ang marka sa batok ni Elias, isang hugis bituin na kulay itim, na dati wala naman doon. Elias, ano to? Napatingin si Elias sa kanya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, matagal na siyang nandoon. Simula nang lumabas ang marka sa batok ni Elias, tila may kung anong pader ang biglang tumayo sa pagitan niya at ng buong mundo. Hindi na siya tinitingnan ng mga kapitbahay sa parehong paraan. Ang mga dating simpleng tingin ay naging mga lihim na bulungan. May lahi raw yan, sabi ng isa. Kaya siguro inulila ng mga magulang. Ang iba'y bigla na lang naglalakad palayo kapag nadadaanan siya. Kahit si Talia, bagamat nananatiling kasama niya, ay ramdam niyang may pag-aalinlangan na sa mga mata nito. Sa loob ng ilang araw, sinubukan ni Elias takpan ang marka. Pero bawat gabi, habang natutulog, para bang may init na lumalabas mula roon, isang init na parang humihinga, humihikbi, at minsan, bumubulong sa panaginip niya. Mga panaginip ng mga taong tumatakbo sa dilim, ng isang babae na umiiyak habang hinihila ng anino ang kanyang sanggol. At palaging nauwi ang lahat sa isang pamilyar na boses na sumisigaw, "Bakit mo kami iniwan?" Isang hapon, habang nangunguha siya ng panggatong sa gubat, nakarinig siya ng tunog ng tubig. Hindi yung normal na lagaslas ng ilog. Ito'y parang may sumisid, lumalangoy, pero wala namang tao. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang isang maliit na bukal sa gitna ng mga ugat ng puno. Sa ibabaw ng tubig ay may lumulutang na kabibe, luma na, may bitak, pero nagniningning ng bahagyang asul na liwanag. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Isang masakit na kirot na parang may lumalabas sa loob niya. Bumigat ang hangin at sa gilid ng kanyang mata, may gumalaw. Isang nilalang, kalahating tao, kalahating isda, ang dahan-dahang lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Maputi ang balat, mahahaba ang buhok, at ang mga matay kumikislap na parang alon. Elias, mahinang sambit ng nilalang. Ikaw ang huling tagapagmana. Ang sumpay hindi mo pwedeng takbuhan. Napaatras si Elias. Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Ako si Deyang, tagapangalaga ng kabibe ng Laya. Itinago ito ng iyong ina bago siya kinuha ng mga nilimot na nilalang. Lumapit si Deyang, may lungkot sa kanyang tinig. Ang iyong lahi ay hindi ordinaryo. Kayo ang bantay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang, ngunit ipinagkanulo kayo. May nilalang na nagbenta ng inyong dugo, upang makalaya ang isang makalumang aswang si Sagaluna. Nanginginig si Elias. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o kabaliwan. Hindi totoo yan. Magsasaka lang ang pamilya ko. Wala kaming alam sa ganyang kalokohan. Ngunit inabot ni Deyang ang kabibe sa kanya. Ito ang mutya ng Laya. Huwag mo itong suotin kung hindi ka pa handa.
Pero tandaan mo, bawat araw na lumilipas, lumalakas si Sagaluna. Kapag tuluyan siyang nabuhay, lahat ng dugo mong may lahi ay magiging sakripisyo. Pagka-uwi ni Elias, muli niyang kinausap si Talia. Ikinuwento niya ang nakita at narinig, ngunit halata sa mukha nito ang pagkalito o takot. Elias, baka naman guni-guni lang yan. Dahil sa mga panaginip mo o baka dahil sa mga kwento ni Lola Fidelia. Hindi, Talia. Totoo to, alam ko. Nararamdaman ko. Tahimik si Talia sandali bago siya tumayo. Bukas, pupunta tayo kay Mang Orin. Siya lang ang natitirang albularyo sa kabilang baryo. Baka siya ang makatulong sa'yo. Kinabukasan, nilakbay nila ang daan patungong Barangay Dingin, kung saan nakatira si Mang Orin, isang albularyong kilala sa pagkakausap sa mga nilalang ng kabubatan. Payat, kuba, at may mga mata na parang salamin sa ibang dimensyon. Pagkakita pa lang kay Elias, napalunok agad ito. Ang huling lahi. Yan pala ang anyo mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, kabado. Matagal nang inilihim ng angkan mo ang tunay na papel nila. Hindi sila ordinaryong tao, Elias. Pinili silang maging tagapagsara ng pintuan. Pero may isa sa inyo na nagtaksil. Pinili niya ang kapangyarihan kapalit ng pamilya. Dahil doon, ipinanganak ka na may hati, tao at tagapagbukas. Lumapit si Mang Orin sa isang lumang aparador at kumuha ng isang pulseras na yari sa sinulid na pula, may nakapaikot na tuyong dahon at ngipin ng hayop. Ito ang panimula. Isuot mo to kung handa ka nang harapin ang kadiliman. Pero hindi pa rin handa si Elias. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang mutya ng laya at ang pulseras ni Mang Orin, hinagis niya ito sa ilalim ng kama. Hindi ko to kailangan, bulong niya. Hindi ako katulad nila. Ngunit habang pinipilit niyang takasan ang katotohanan, lalong nagiging mabigat ang hangin sa baryo. May mga hayop na nawawala. May mga batang umiiyak sa gabi, nagsasabing may matangkad at maputlang anino sa labas ng bintana nila. At isang gabi, habang naglalakad si Talia pauwi mag-isa, nakarinig siya ng tinig na pamilyar, Talia, tulungan mo ako, boses ni Elias. Pero paglingon niya, hindi ito si Elias. Isa itong nilalang na may mata ng tao pero katawan ng hayop, nakangiti, nanlalaway, at may tatak sa dibdib na katulad ng kay Elias, pero kulay itim. Sa di kalayuan, si Elias ay nanonood lamang, nakatago sa dilim, pinipigil ang hininga. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang labanan. Ang sumpa ba sa dugo niya? O ang bahagi ng sarili niyang unti-unting nagigising? Mula nang makita ni Elias ang nilalang na ginaya ang kanyang anyo, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Hindi na rin siya lumapit kay Talia, hindi dahil wala siyang tiwala sa kaibigan, kundi dahil natatakot siyang siya mismo ang maging dahilan ng kapahamakan nito. Gabi-gabi, dinadalaw siya ng bangungot. Nakikita niya ang kanyang ina, duguan at umiiyak sa ilalim ng ulan, humihingi ng tulong pero hindi niya marinig ang sinasabi nito. Pagkatapos ay may mahahabang kamay na umaabot mula sa likuran, hinihila ito papalayo, habang siya'y nananatiling nakatayo lang, walang magawa. Sa araw naman, parang patay ang paligid. Ang mga ibon ay bihira ng marinig, at ang mga aso sa baryo ay palaging tahol ng tahol sa dilim. May mga alingas-ngas na sa kabilang baryo, may nahanap daw na bangkay ng kambing na walang dugo, at may isang matandang babae na biglang nawala ng bait matapos may sumipol sa labas ng kanyang bintana. Lahat ay tahimik, pero halata mong may iniinatang takot. Si Elias naman, habang lumalalim ang gabi, ay lalo ring nilalamon ng tanong, bakit siya? Bakit ang isang tulad niyang pinabayaan ng sariling ama, kinalimutan ng ina, at tinanggihan ng mundo,
ang kailangang humarap sa isang bagay na hindi niya ginusto. Isang gabi, habang tahimik siyang naglalakad pauwi mula sa batis, may narinig siyang mahihinang yabag sa damuhan. Tumigil siya. Walang hangin. Walang ibon. Ang mga yabag ay papalapit. Mabagal. Mabigat. Tumalikod siya at nakita ang isang nilalang na tila tao, pero hindi ganap. Baluktot ang mga buto nito, mahaba ang mga kuko, at ang mga matay kulay putik na parang walang kaluluwa. Umuungol ito, at sa likod nito, may 3 pang anino. Tumakbo si Elias, ngunit bago pa siya tuluyang makatakbo, isang kamay ang humila sa kanya papasok sa palumpong. "Huwag kang gagalaw," bulong ng isang pamilyar na tinig, si Mang Orin. "Hindi ka pa handa at hindi sila dapat makita kung nasaan ka." Pinanood nila ang pagdaan ng mga nilalang. Hindi ito basta aswang, ito'y mga alagad ni Sagaluna, ang mga anino ng gabi, sabi ni Mang Orin, mga nilalang na sinumpa ng liwanag. Kapag nakita ka nila, hahanapin ka nila gabi-gabi hanggang makuha ang laman ng puso mo, bulong niya. Nang makaalis ang mga nilalang, humarap si Mang Orin kay Elias. "Pilit mong tinatanggihan ang kapalaran mo, Elias. Pero sa bawat pag-iwas mo, mas lalapit sila. Ang sumpa sa dugo mo ay hindi lang pasanin, ito rin ang tanging sandata mong meron laban sa kanila." "Hindi mo alam kung anong pakiramdam na pabayaan," sagot ni Elias, basag ang boses. "Hindi mo alam kung anong pakiramdam na hanapin araw-araw kung sino ka," tapos ang sagot ay ito, isang halimaw na dapat lumaban sa kapwa halimaw. Tumango si Mang Orin, may lungkot sa mga mata. "Hindi kita pipilitin. Pero darating ang gabi na hindi mo napipiliin kung lalaban ka. Dahil ang tanong na lang ay kung may matitira pa para ipaglaban." Pagka-uwi ni Elias, tumambay siya sa likod ng bahay, doon sa ilalim ng punong kalamansi kung saan dati silang naglalaro ni Talia bilang mga bata. Humawak siya sa mutya ng laya, muling sinuri ang hugis nito, may bitak, may bahid ng lumang dugo, pero tila humihinga sa kanyang palad. Naalala niya ang gabing huling nakita niya ang kanyang ina. 8 taon pa lang siya noon. Nagising siya sa sigaw. Bumaba siya ng hagdan at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng salamin, umiiyak, hawak-hawak ang tiyan niya. "Hindi kita kayang protektahan," bulong nito. "Patawad, Elias. Patawad." Pagkatapos noon, nagising na lang siyang wala na ang kanyang ina. Ang sabi ng mga tao, iniwan siya. Pero sa puso niya, alam niyang hindi ito basta pag-alis. May mas malalim na dahilan. Sa gitna ng kanyang pagminilay, biglang dumating si Talia. "Hinahanap ka ni Lola Fidelia," sabi nito, halatang nagmamadali. "Pero patay na si Lola," sagot ni Elias. "Hindi siya tuluyang umalis, Elias," bulong ni Talia. "Nagpakita siya sa akin sa panaginip. Ang sabi niya, may iniwan siyang lihim sa ilalim ng bowl. Susi raw iyon para sa pagbukas ng alaala mo." Mabilis silang tumakbo pabalik sa bahay. Binuksan nila ang lumang bowl sa kwarto ni Lola Fidelia. Sa ilalim ng mga lumang kumot, may isang maliit na kahongyari sa kahoy ng sampalok, at may ukit na pangalan ng kanyang ina, Amara. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang lumang liham. Nang buksan niya, ito'y sulat kamay ng kanyang ina, "Elias, kung binabasa mo na ito, alam kong gising na ang dugo mo. Ang sumpa ay hindi para sa kamatayan, kundi para sa pagbantay. Ako ang dahilan kung bakit ka itinago. Pinili kong kalabanin si Sagaluna, kahit alam kong hindi ko siya kayang talunin. Pero ikaw, anak ko, ikaw ang huling pag-asa. Sa likod ng sakit at takot ay ang totoong anyo mo. Yakapin mo ito bago pa siya maunang humigop sa liwanag ng mundo." Napaluha si Elias.
Sa wakas, nahanap niya ang sagot. Hindi siya iniwan. Iniligtas siya. Pinili siyang ilayo para mabuhay. Niyakap niya ang mutya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init hindi bilang sumpa, kundi bilang lakas. Ngunit sa labas ng bahay, may mga matang nagmamasid. At sa hangin, isang tinig ang lumutang, malamig, mahaba, at puno ng gutom. Handa na ang huling lahi at gutom na ako. Mula nang mabasa ni Elias ang liham ng kanyang ina, parang may nagbago sa hangin. Hindi man niya lubusang naintindihan ang lahat, ramdam niya ang init ng mutya sa kanyang palad tuwing gabi. Parang may pulso itong sarili, tumutugon sa takot, galit, at lalo na sa lungkot. Ngunit kasabay ng kanyang paggising, tila mas lalong nagiging matapang ang dilim. Una, isang sanggol sa kabilang baryo ang biglang nagkasakit ng walang dahilan, namumutla, ayaw sumuso, at walang makitang karamdaman kahit ang albularyo. Pagkatapos, isang lalaking mangingisda ang natagpuang wala ng malay sa gilid ng sapa, may mga sugat sa leeg na parang kagat, ngunit walang dugo. At isang gabi, may isang batang babae na nagsimulang magsalita sa wika na hindi niya alam, habang nakatitig sa buwan na para bang may kinakausap. Si Talia, kahit palaging matapang, ay hindi na rin mapakali. Ramdam ko na, Elias, sabi niya habang pinupunasan ang lumang itak ng kanyang ama. Parang may humihina sa paligid natin. Hindi ito guni-guni. Tumango lang si Elias. Hindi na natin kayang magtago, Talia. Pero kahit ngayon, natatakot pa rin ako. Takot akong baka hindi ko kayanin. Lahat naman tayo natatakot, sagot ni Talia. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo lalaban. Sa tulong ni Mang Orin, nagsimula silang maghanda. Pinag-aralan ni Elias ang paggamit ng mutya, paano ito tumutugon sa kanyang damdamin, paano ito naglalabas ng init kapag may panganib. Tinuruan din siya kung paano pakiramdaman ang mga nilalang sa paligid, pagtahimik ng hangin, pagbago ng temperatura, at ang kakaibang amoy ng bulok na laman kapag malapit na ang anino. Ngunit habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang loob ni Elias. Sa bawat gabing lumilipas, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ni Sagaluna sa kanyang panaginip, hindi palaging malinaw, pero laging nandoon, ikaw ang susi, ikaw ang huling tagapagmana, ikaw ang magbubukas. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya, baka nga totoo. Baka siya mismo ang dahilan kung bakit muling lumalakas ang kadiliman. Baka ang dugo niya, ang pagkatao niya mismo, ang pintuang matagal nang pinipilit isara ng mga nauna sa kanya. Isang gabi, habang nag-ensayo siya sa likod ng bahay, lumapit si Talia, hawak ang isang lumang laruan nila noon, isang yoyo na gawa sa kahoy. Naalala mo to? Tanong niya, pilit na ngumiti. Tumango si Elias. Nilabanan natin ang buong klase para dito. Elias, sabi ni Talia, seryoso ang tinig, anuman ang mangyari, hindi mo to kailangang gawin mag-isa. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng dilim, ang simpleng mga salitang iyon ang siyang nagpatulo ng luha kay Elias. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya tuluyang nag-iisa. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lang. Kinabukasan, bumungad sa baryo ang isang tanawin na nagpayanig sa lahat, isang buong bakahan, tinadtad ng kung anong hayop, pero walang laman ang loob. Wala ring ingay, walang bakas ng pakikibaka. Lahat ay parang basta na lang pinatay at iniwan. Nagpadala na siya ng babala, bulong ni Mang Orin. Unti-unti na niyang binubura ang liwanag sa paligid natin. Maging ang mga hayop ay nagsimulang mawala. Ang mga halaman ay naninilaw. At ang gabi, tila mas mahaba, mas malamig, at mas tahimik kaysa dati.
Para bang ang buong baryo ay pinapaligiran ng hininga ng isang bagay na nag-aabang. Isang gabi, habang nagbabantay sila ni Talia, may narinig silang mahinang iyak. Sa simula, akala nila'y hayop lang. Pero habang palapit ito ng palapit, naging malinaw na tinig ito ng isang bata. "Taytay, tulungan mo ako," lumabas si Elias, bitbit ang mutya sa kanyang leg. Sa gilid ng kalsada, may batang nakaupo, duguan ng damit, umiiyak. "Anak, anong nangyari sa'yo?" tanong niya, lumapit. Ngunit bago pa niya maabot, tumayo ang bata. Ang mga mata nito'y itim na itim, at ang bibig ay bahagyang nakangiti, puno ng matulis na ngipin. "Tay," bulong nito. "Buksan mo na." Muntik na siyang lapitan ng nilalang. Ngunit sa sandaling igalaw ni Elias ang mutya, isang liwanag ang kumislap at nagsabog ng init sa paligid. Napasigaw ang bata, sabay sabog ng usok mula sa balat nito. Tumakbo ito papalayo, naglaho sa anino. Hindi na sila nagtatago, bulong ni Talia, nanginginig. "Pinaglalaruan na nila tayo." Hindi makapagsalita si Elias. Sa loob-loob niya, alam niyang paparating na ang araw ng pagharap. At hindi lang ito laban ng katawan, kundi laban din ng kalooban. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas si Sagaluna. Mas lumalalim ang kanyang pagdududa. At ang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili, kung siya nga ang susi, baka nga siya rin ang pintuan. At kung ganoon, paano kung ang tanging paraan para isara ito ay ang mawala siya? Sa gitna ng kagubatan, malalim sa ilalim ng lupa, isang pares ng mata ang bumukas. Mula sa dilim, isang tinig ang muling narinig. "Ang gabi ay atin na." Ang huling lahi ay nalalapit sa wakas. Nagsimulang lumamig ang mga gabi kahit tag-init. Parang may humihigop sa init ng paligid, isang bagay na hindi nakikita pero nararamdaman, mabigat, madilim, at palapit ng palapit. Habang mas dumadalas ang pag-atake ng mga nilalang ni Sagaluna, mas lalong dumidikit si Elias kay Talia. Siya ang tanging sandalan niya, ang tanging may alam sa lahat ng pinagdaanan nila. Ngunit kahit na magkasama sila araw-araw, napansin ni Elias ang kakaibang kilos ni Talia nitong mga huling linggo. Minsan, nawawala ito nang hindi nagpapaalam. Minsan naman, nakatitig lang ito sa kawalan, hawak-hawak ang isang luma at kalawangin na pulseras na hindi pa niya kailanman nakita. "Galing kay Lola Fidelia to," paliwanag ni Talia nang tanungin niya. Sabi niya, tagapag-ingat daw ako ng isang lihim, pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano. Hindi na siya nagtanong pa. Pagod na rin siya sa mga tanong na wala pang sagot. Isang gabi, habang nagpapahinga sila ni Mang Orin sa ilalim ng puno, naglabas ito ng isang lumang aklat, yari sa balat ng hayop, amoy lupa, at puno ng mga simbolong hindi pamilyar kay Elias. "Ito ang aklat ng alin," sabi ni Mang Orin. "Dito nakatala ang kasaysayan ng mga tagapagsalaysay at tagapagbantay ng ating lahi. At dito, Elias, nakasulat ang pangalan mo." Hindi siya makapaniwala. Nang buksan ni Mang Orin ang isa sa mga pahina, nandoon nga ang buong pangalan niya, pati ang araw ng kanyang kapanganakan, nakaukit sa pagitan ng dalawang tuldok na parang mata ng isang aninong nakasilip sa gilid ng papel. "Nakatadhana kang maging tagahawi ng anino. Ang huling lahi ng mga bantay ng mutya. Ngunit may isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo noon," patuloy ni Mang Orin, sabay tingin kay Talia na nakatayo sa di kalayuan. "Hindi ikaw lang ang konektado kay Sagaluna. Isa pa sa atin ang may bahagi ng kanyang anino." Tumigil ang mundo ni Elias sa narinig. Napatingin siya kay Talia, na hindi umiwas sa tingin niya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, nanginginig ang boses. Dahan-dahan lumapit si Talia. "May hindi ko sinabi sa'yo,
Elias, hindi dahil gusto kitang lokohin, kundi dahil takot ako. Takot akong mawala ka sa oras na malaman mo. Sabihin mo na, Anya. Mas masakit ang pag-aalinlangan kaysa sa katotohanan. Huminga ng malalim si Talia. Ang ina ko ay kapatid ni Amara. Kapatid ng nanay mo. Pero siya'y pinili ng kadiliman. Tumalikod siya sa angkan at siya ang naging alagad ni Sagaluna. Ako ang bunga ng isang sumpa. Naniga si Elias. Kapatid ka ni. Pinsan mo ako, Elias, bulong ni Talia. At mas malala pa roon ang kadugong dumadaloy sa kin ay may bahid ng anino. Ako ang tinutukoy ni Mang Orin. Ako ang may bahagi ng kanyang lakas. Kaya ko silang amuyin, kaya ko silang marinig at minsan, pati ako parang nahihila na ng dilim. Hindi makapagsalita si Elias. Parang biglang naging banyaga ang matagal niyang kaibigan. Parang lahat ng sandaling magkasama sila ay binalot ng pagkukunwari. Pero sa mga mata ni Talia, nakita pa rin niya ang takot, ang pagmamakaawa, at higit sa lahat, ang katapatan. Hindi ko sila pinili, Elias, sabi ni Talia, nangingilid ang luha. Pinili kita. Sa lahat ng pagkakataon ikaw ang pinili ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Tumakbo sila papunta sa sentro ng baryo, at doon, nakita nilang maraming tao ang nagkakagulo. Sa gitna, si Aling Rosa, ang matandang hilot, nakaluhod, umiiyak, hawak-hawak ang walang buhay na katawan ng kanyang apo. Wala ng dugo. Walang sugat. Para bang sinipsip ng dilim ang buhay ng bata. At sa katawan ng bata, may nakaukit na simbolo, pareho ng nasa aklat ng alin. Isang babala. Isa ito sa mga huling 7 selyo, sabi ni Mang Orin, dumating na rin sa lugar. Kapag nabuksan lahat muling lalaya si Sagaluna ng buong buo. At ang huling selyo ay ikaw, Elias. Napatingin si Elias sa mutya sa kanyang leg. Mainit ito, nanginginig. Parang may gustong pumasok mula sa loob o palabas. Ako, tanong niya, halos hindi na makahinga. Sagot ni Mang Orin. Hindi lang ikaw ang tagapagsara. Ikaw rin ang huling pinto. Ang mismong katawan mo ang huling lalagyan ng kanyang anino, ang huling kalasag na pumipigil sa kanyang pagbabalik. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mabuksan nila ako? Mahina niyang tanong. Yun ang tanong na ayaw nating masagot, bulong ni Mang Orin. Mula sa di kalayuan, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Sumunod ang paglipad ng mga uwak, sabay-sabay, papalayo mula sa silangan. Talia, sabi ni Elias, kung ikaw ay konektado sa kanya, paano ko malalaman kung hanggang kailan mo ko kayang ipagtanggol? O kung kailan ka susuko? Tahimik si Talia. Ngunit bago pa siya makasagot, ang lupa ay bahagyang umuga. At sa ilalim ng mga paa nila, may pumailan lang na bulong. Hindi niyo na kayang itago ang huling anino. Dumadaloy na siya sa inyong mga ugat. Lumingon si Elias kay Talia. Kung ako ang huling selyo, at ikaw ang may bahagi ng kanyang anino, nagtagpo ang kanilang mata. Sa gitna ng takot, bumalot ang isang hindi pa rin nababasag na tiwala. Magkakasama ba tayo hanggang sa dulo? Ngunit ang sagot ay hindi na kailangang sabihin. Dahil sa silangan, ang langit ay biglang naging pula. Sa pagputi ng mga ulap sa silangan, kasabay ng pagdilim ng paligid, ramdam ng lahat ang biglaang bigat sa hangin. Parang may nilalang na bumangon mula sa ilalim ng lupa at ngayon ay nakatingin sa kanila, tahimik pero mapanganib. Ang kulay pula ng langit ay parang dugo ng mga nilimot na alaala, nanunumbalik sa anyo ng isang gabing hindi na matatakasan. Nakahawak si Elias sa mutya habang tinatanaw ang kalayuan. Sa gitna ng kagubatan,
isang liwanag na itim ang bumubuka, isang puwang sa realidad, parang sugat sa balat ng mundo. Mula roon, lumalabas ang mga aninong hugis tao pero walang mukha. Mabagal ang hakbang, ngunit bawat tapak nila ay nagpapalaylay ng mga halaman, nagpapalupaypay sa hangin. Sila ang mga tagasunod ni Sagaluna. Wala nang atrasan, bulong ni Mang Orin habang hawak ang kanyang tungkod na may ukit ng matandang selyo. Ngayon natin malalaman kung tagapagligtas ka o tagapagdala ng wakas. Sa tabi ni Elias, tahimik si Talia, nakasuot ng pulserang minsang ipinagkailan niya. Ang pulserang iyon, ayon sa mga kwento ni Lola Fidelia, ay may kapangyarihang nagbabantay sa ugnayan ng dugo at dilim. At ngayong nasa kanya na ito, hindi na siya maaaring magtago mula sa anino sa loob ng sarili niya. Tumayo si Elias sa gitna ng daan, tinutok ang mutya sa harap. Sagaluna, sigaw niya. Ako ang hinahanap mo. Huwag mo nang idaan sa mga inosente. Walang sumagot. Ngunit mula sa itim na liwanag, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na may hugis babae, mahaba ang buhok, kulay abo ang balat, at ang mga mata ay parang dalawang ilog ng apoy. Elias, bulong nito, tinig na parang musika at halik ng lason sa isang pagkakataon. Hindi mo kailangang lumaban. Ako ang ina ng iyong dugo. Halika, tayo'y magkaisa. Ang mutya ay sayo sapagkat ako ang ugat nito. Hindi kita ina, sagot ni Elias, nanginginig pero matatag. At ang kapangyarihang ito, hindi mo na makukuha. Wala kang alam sa pinagmulan mo, sagot ni Sagaluna. Ang dugo mo ay hinati, liwanag ng iyong ina, at anino ng akin. Sa pagkabuhay mo ako rin ay muling isinilang. Biglang nagliyab ang paligid. Ang mga puno'y tila nagsisigaw, at ang lupa ay bumuka sa ilang bahagi. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Elias, itinaas ang mutya, at mula roon, isang liwanag ang sumabog, tumulak sa mga nilalang ni Sagaluna pabalik. Ngunit hindi pa yon sapat, unti-unti silang nakakalapit muli. Biglang hinila ni Talia si Elias. Gamitin mo ang puso mo, Elias. Hindi lang ito labanan ng lakas, kundi ng paniniwala. Ako naniniwala ako sa iyo. Kahit alam kong may kadiliman sa akin, pipiliin kitang ipaglaban. Pero kailangan mo ring piliin ang sarili mo. Paano ko pipiliin ang sarili ko kung kalahati ko ay kalaban? Sagot niya, halos mapaiyak sa galit at takot. Paano ako lalaban kung ako rin ang pintuan? Hinawakan siya ni Talia sa dibdib, sa mismong pusod ng mutya. Dahil ikaw din ang susi. At hindi lahat ng pintuan ay kailangang buksan para sa dilim. Pwede itong maging pader kung pipiliin mo. Muling humarap si Elias kay Sagaluna. Sa gitna ng sigaw ng hangin, tinutok niya ang mutya sa puso niya mismo. Kung ako ang huling selyo, ako rin ang magiging wakas mo. Sinasayang mo ang pagkakataon mo, sigaw ni Sagaluna. Tanggapin mo ako, at maghahari ka sa lahat ng nilalang, maging sa langit man o sa lupa. Hindi, bulong ni Elias. Ang tunay na lakas ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagpili. At pinipili kong wakasan ka. Sa isang huling bugso ng lakas, itinaas ni Elias ang mutya, at isang matinding liwanag ang sumabog, na tila hinugot mula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Bumaon ito sa lupa, sa hangin, sa anino mismo. Napasigaw si Sagaluna habang ang kanyang anyo ay unti-unting natutunaw sa liwanag, parang yelo sa apoy. Ngunit kasabay ng pagkawala niya, naramdaman ni Elias ang pagsabog ng sakit sa kanyang katawan, parang kinakalas ang lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao. Elias, sigaw ni Talia, patakbo papunta sa kanya. Bagsak siya sa lupa, nanginginig at bahagyang nawalan ng malay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang imahe siyang nakita, isang batang lalaki,
hawak-hawak ng kanyang ina, habang pinoprotektahan ng liwanag. At sa tabi nila, isang babaeng may pulserang kahawig ng kay Talia, ngunit may mas malalim na ngiti. Pagmulat niya, nasa kanduman siya ni Talia, umiiyak ito ngunit buhay. Si Mang Orin ay sugatan, ngunit ligtas. Ang baryo ay tila bumalik sa tahimik, at ang pulang langit ay unti-unting naging bughaw. Tapos na ba? Bulong ni Elias. Ngunit bago pa man makasagot si Talia, mula sa isang sulok ng gubat, may narinig silang mahihinang yabag, hindi isa, kundi 3, 4, 5. Hindi pa, sagot ni Mang Orin, mahina. Naipon mo ang liwanag, Elias, pero may naiwan pang anino sa mundo. At sa puso ng mga taong hindi pa pumipili. Napatingin si Elias sa mutya. Basag na ito, ngunit may liwanag pa ring sumisilip mula sa gitna. Hindi ito katapusan. Ito lang ang simula ng panibagong kwento. At sa dulo ng gubat, isang batang babae ang nakatayo, hawak ang lumang pulserang nawawala mula kay Talia. Ngumiti ito. At ang ngiting iyon ay kapareho ng ngiti ni Sagaluna. Tahimik na ang gabi. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, walang bulong ng anino sa hangin. Wala na ang panglaw na gumagapang sa balat tuwing sasapit ang dilim. Ngunit hindi rin ito ang katahimikang inaasahan ni Elias. Iba ito, parang pakiramdam na matapos ang isang matagal na bagyo, napalitan niya ng araw pero iniwan nitong wasak ang maraming tahanan. Nasa gilid sila ng burol, tanaw ang baryong unti-unting bumabangon. Ang mga tao, sugatan man o pagod, ay sama-samang nag-aayos ng mga nasira. Si Aling Rosa, bagamat nanlulumong nawala ng apo, ay abala sa pagtulong sa mga sugatan. Walang halakhak. Walang kasiyahan. Pero may pagkilos, may paggalaw. At kung may galaw, may buhay. Nakaupo si Elias sa ilalim ng puno ng akasya, hawak-hawak ang mutyang basad. Kahit wala ng liwanag dito, hindi pa rin niya magawang iwan ito. Sa kanyang puso, alam niyang bahagi pa rin ito ng kanyang kwento, basag man, ay may saysay pa rin. Hindi ka natupok ng liwanag, bulong ni Talia habang lumalapit. Pero ang tanong, buo ka pa ba? Hindi agad sumagot si Elias. Tumingin lang siya sa langit. Hindi ko alam kung sino pa talaga ako ngayon, Talia. Hindi na ako si Elias na palaging nagtatago. Hindi na rin ako si Elias na may tahimik na buhay sa baryo. Pero hindi rin ako ang nilalang na gusto ni Sagaluna. Marahil, sabi ni Talia, ikaw na ngayon ang magiging kwento ng iba. Isa kang paalala na kahit ang anino ay kayang lapitan ng liwanag. Tahimik silang umupo. Hinawakan ni Talia ang kanyang kamay, hindi bilang tagapagtanggol o kasama sa digmaan, kundi bilang tao, parehong sugatan pero buo ang loob. Paano mo nalaman na hindi mo ako iiwan? Tanong ni Elias, seryoso. Dahil alam ko kung gaano kasakit ang maiwan, sagot niya. Kaya pinili kong hindi gawin sa iba ang ginawa sa akin. Sa likod nila, dahan-dahang lumapit si Mang Orin, nakaalalay kay Kaloy, ang batang minsang tinawag nilang hangal, ngayon ay isa sa tumulong sa pagtatanggol sa baryo. Marami pa tayong dapat itayo. Marami pa ring tanong. Pero ang mahalaga, buhay pa kayo, ani Mang Orin. At kung buhay pa kayo, may pag-asa pa rin. Tumingin si Elias kay Kaloy. Pasensya ka na, minsan kitang hindi pinansin. Ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit hindi bumagsak ang silangan ng pader. Ngumiti si Kaloy, bahagyang napapaiyak. Hindi ko inakalang may silbi rin pala ang pagiging matigas ang ulo ko. Tumawa si Talia. Minsan pa lang silang tumawa mula noong nagsimula ang lahat, at kahit sandali lang, ramdam nila ang pagkakabuo. Ngunit kahit may ngiti sa labi, alam nilang may isa pang tanong na hindi pa rin nasasagot.
Ang batang babae. Ang ngiti nito ay kapareho ng kay Sagaluna, malamig, palihim, at may bahid ng pangakong babalik ang dilim. Ano nang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Talia. Hindi natin siya dapat tratuhing halimaw agad, sagot ni Mang Orin. Kung may bahagi siya ng kadiliman, marahil ay binigyan din siya ng pagkakataong piliin ang kabutihan. Gaya ng ginawa natin, tanong ni Elias. Tumango si Mang Orin. Gaya ng pagpili mong hindi maging instrumento ng kasamaan, at gaya ng pagpili mong hindi takbuhan ang takot mo. Kinausap nila ang bata. Tahimik ito, hindi nagsasalita, pero sumusunod. Walang halatang galit. Wala ring halatang saya. Parang may kaluluwang inilipat mula sa isang mundo papunta sa panibagong katawan. Hindi nila alam kung anong bahagi ni Sagaluna ang nanatili rito, alaala ba, kapangyarihan, o kaluluwa mismo. Pero isang bagay ang malinaw, hindi siya kaaway hanggat hindi nila siya ginagawang ganoon. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik sa normal ang mga araw, kahit may bakas pa rin ang naging digmaan. Si Elias ay muling nagtanim sa kanyang bakuran, hindi dahil gusto niyang bumalik sa dati, kundi dahil gusto niyang magsimula ng bago. Si Talia ay nagturo sa mga batang gustong matuto ng tungkol sa mutya, sa kasaysayan ng kanilang angkan, at sa katotohanan sa likod ng mga alamat. Ang batang babae, pinangalanan nilang Liwa, hango sa salitang liwanag. Araw-araw ay binibigyan siya ng papel at lapis ni Elias. Isa lang ang bilin, gumuhit ka ng gusto mong maging mundo. At sa kanyang mga guhit, laging may araw. Laging may mga bulaklak. Laging may mga batang naglalaro. Baka hindi siya si Sagaluna, sabi ni Elias minsang kausap si Talia. Baka siya ang magiging wakas ni Sagaluna. At doon nila naintindihan, hindi lahat ng kababalaghan ay para labanan. Ang iba para pangalagaan. Ang iba para turuang magmahal. Sa huling gabi ng buwan, muling umupo si Elias sa ilalim ng puno ng akasya. Dala pa rin niya ang basag na mutya. Hindi na ito umiilaw, pero may bigat pa rin itong taglay, hindi ng panganib kundi ng alaala. Hinawakan niya ito sa kabumulong salamat. Sa aral. Sa sakit. Sa pagpapaalala na kahit may bahagi ako ng dilim, kaya kong pumili araw-araw kung sino ako. Tumingala siya sa langit, at sa gitna ng dilim, nakita niya ang bituin. At sa mga bituin, naisip niya, ang liwanag ay hindi kailanman nawawala, lumalayo lang minsan, para bigyan tayo ng lakas na hanapin ito sa sarili.